I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW, hello. January, hindi mali, February 11, 2026, mayroon tayong good news mga kababayan. Sa mga Marcos Loyalist, ayan, siyempre, masaya sila. Yan po ang ating magaling na congressman na talaga naman nag-viral yung kanyang travel tax na dapat tanggalin. Wow, galing grabe talaga. Sabi po dito ng news ngayon, wow. Sabi dito mga kababayan, Sandro Marcos pinarangalan bilang outstanding public servant. OMGs. Wow, congratulations. Pinangaralan si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ng RPMD Outstanding Public Servant Award bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon at serbisyo sa mamayan ng Ilocos Norte. Tama naman. Maganda kanya. Alam nyo guys, no? Sa kanyang liderato sa Ilocos, sa 1st District ng Ilocos Norte, ang ganda, ang dami niyang nagawa talaga, sa totoo lang. Ito masasabi po natin, pag ganito mga politisyan na malinis ang kanilang konsensya, malinis ang kanilang pagkatao, hindi po malayo magiging leader ng bansa. Because God is watching us. Alam niya kung sino ang tamang tao na iluklok sa Malacanang. Real talk po yan guys. Ayon sa PMD, kinilala ang mambabatas dahil sa kanyang aktibong pagtupad sa tungkulin at patuloy na pagtutok sa mga programang naglalayong mapabuti ang kalagayan ng kanyang mga nasasakupan. You see guys? Sa Ilocos Norte, 1st District, congressman siya. Diyan nyo po makikita ang kanyang kawanggawa para sa madla. Dahil nakikita natin ang kanyang pagtugon sa mga problema dyan po sa Ilocos Norte. You see? Dyan nyo rin makikita mga kababayan ang sign na bilang isang leader in the future. 'Di ba? Dyan pa lang makikita nyo kaya niyang gawin para sa kanyang nasasakupan. How much more pag naging pangulo ng bansa? Mas matindi pa dyan ang kanyang gagawin na mas maganda pa. You know? 'Di ba? Oo, totoo 'yun. Itong batang congressman na ito, isa sa masasabi natin na magiging haligi ng bansang ito pagdating ng panahon. Dahil akma rin naman sa kanyang pagkatao. Ang kanyang serbisyo na talaga namang karapat dapat mabigyan siya ng kaukulang award. Di ba? Yan na dapat ang gayahin, no? Ang parangal ay sumasailalim sa patuloy na pagbibigay halaga sa maayos na pamumuno at serbisyo publiko sa lokal at pambansang antas. You see? Lalo yung bagong batas niya ngayon, proposed bill niya, no travel tax, diba? Ang laki po yan. Katulungan. Majority po yan. Not only the majority, but whole the Filipino people. Diba? Yung mga, yung mga nagte-travel, ang ganda kaya, ang laki na itulong yan. Diba? Iwas gastos pa. Tipid, para makatipid ka. So, congratulations sa ating napakamagiting na congressman. You see? Yan ang isang tatak ng isang magaling na leader pagdating ng panahon. Siyempre, sasabihin po natin, idagdag natin, ika nga, tatak Marcos. Diba? Like lolo, like father. Kahit sa kabila ng lahat na hinuhusgahan sila ng mga anti-Marcos, but still, hindi po sila nagpapatinag. They all have to do, mga kababayan, is ignore. 'Di ba? Parang ang dating huyo, hindi ka nakakatulong sa pagpapalago ng bansang ito.
Kaya manahimik ka na lang. Parang ang dating ganun yung nasa isip nila, no? Tama nga naman. Hindi na lang talaga nila pinapansin yung mga buzzer, yung mga nanira sa kanila. Nakikita nyo naman kung paano siraan si Congressman Sandro kay so daw may kickback siya galing sa flood control. What? No, 'di ba? Ang pinakamaganda sa kanya, 'di ba? Sa kabila ng pagbibintang sa kanya ng mga anti-Marcos, inoffer niya yung sarili niya pumunta sa ICI para imbestigahin. Nagulat pa nga si Bev Singson nung pumunta siya doon. Nag-appear siya doon, nag-oath-taking siya. Ilang kahon na ebidensya na dinala niya, 5. Patunay, na wala siyang ninakaw. Lahat yan organized, ay optimize, at kumpleto ang resibo, mga kababayan. Yun po ang isa sa mga gusto ko sa kanya. 'Di ba? Laging mayroong patunay, may ebidensya. Yan si Congressman Sandro Marcos, ganun din ang kanyang ama. You see? 'Di ba? Si Pangulong Marcos Jr. left and right nireklamo. 'Di ba? Nireklamo. Nag-file sila ng impeachment. Ano nangyari? Kakampi ang katotohanan. To God be all the glory. 'Di ba? Mabait ang Diyos sa kanila. Bakit? Kakampi nila ang katotohanan dahil hindi naman talaga sila magnanakaw sa kabanang bayan. Sabi nga ng lula ko, ang totoong magnanakaw, walang iba kundi yung nagbibintang. Totoo yun. Sandro Marcos, pinarangalan bilang outstanding public servant. You see, mga kababayan, this is good news. Yan ay magandang maging role model ng mga congressman. You see? Sasabihin ng mga dilis, mayroong kickback yan. Hanggang dyan lang naman kayo Hanggang puro heresy, puro paninira. Pero pagdating sa hukuman, wala naman kayong pinakita na ebidensya 'Di ba? Tapos ngayon pag natalo kayo, sasabihin nyo, kasi pibor sa kanila ganito ganon. 'Di ba? Yung mga mindset ng mga ganong klaseng tao, mga parasite yan Mga toxic yan, mga virus yan sa bansang Pilipinas. Kasi, kaya masasabi natin in the future, isa sa pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. I claim it to God, guys. Di ba? Hindi ko real talk po yun, hindi ko i-withdraw yun. I claim it to God na siya po ang magiging next leader in the future. Kitang-kita mo naman natin kung paano naman siya tumayo, mag-speech, de kalidad, very classy, and very well-mannered. Di ba? Tinuturuan ng kanyang ama ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas na magandang asal. Tingnan nyo sa isang video, di ba? Si Kiko Katok, kung paano niya, ini-interrupt habang nagsasalita. Pero, tingnan nyo ang pag-uugali niya, guys. Very professional si Congressman Sandro. Kahit sabihin mo, binabanata ni Kiko Katok, yung kanyang ama, at saka yung tito niya na si dating speaker. Pero still pa din nakangiti. Sabi niya pa nga hi Kiko. You see? Diyan pa lang very classy, very gentleman, very professional. Yan si Congressman Sandro. Di ba? Nagsasalita ako, guys, because nakikita ako yung tamang asal sa pagpapalaki sa kanila ng kanyang ama at kanyang ina. Di ba? You see? Kaya nga, congratulations ulitin ko na naman. Siya ang magiging future president pagdating ng panahon. Time will come. I hope yung edad niya qualified sa 2028. Sana nga, 'di ba? Kung hindi napalitan yata yung saligang batas natin, 40 pataas, 'di ba? I don't know yung old natin saligang batas, guys, kung anong edad. Wala akong knowledge doon. Baka 35. Hindi pa rin pasok si Congressman. 32 pa lang yata yan, ano? Well, anyway. So, yan, mga kababayan. Congratulations sa ating pinaka-gwapo at batang congressman na si Congressman Sandro. Thank you guys for watching. See you again on my next upload.
follow me and likes. Komento guys in comment section. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more guys. Bye everyone.